Alright, pag-usapan po natin, tulpo, allergic na allergic sa flood control. Meron kasing hamon si Senator AP Cayetano kay Matibag, no? Sige, imbestigahan mo ako tungkol sa SEA Games. Iimbestigahan din natin yung flood control. Umapila ba naman si Erwin Tulpo? Ha? Mamaya, ito pag-usapan natin. At idadagdag po natin itong babaeng nagbanta kay Senator Robin Padilla at sinabing kapalit ng kanyang nagawa ay tinanggal na po. Ang bilis ng karma, no te? Tinanggal na po sa kanyang trabaho sa AirAsia Philippines. At ikatlo po, Romualdez posibleng i-nominate ni BBM bilang Vice President. Si Tamby Romualdez magiging Vice President kapag na-impeach si BP Sara. So yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, pakipindot muna yung like. Alright, dito po sa apila, ayan, ni Erwin Tulpo. Tulpo, umapila na kung maaari, huwag masyadong hot at mag-relax lang muna sa flood control si Sen Alan Peter Cayetano. Mayroon po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ika mo, relax lang. Huwag masyadong dadating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Talaga lang. Siguro gagawa pa kayo ng script. At paplanuhin. Sino bang imbestigahan natin? At sinong ipapakulong natin? Sabi nga ng isang congressman sa House of Representatives, yung crocodile farm diyan sa sa Quezon City. Quezon City ba? Tama. Sabi, 10% lang matino sa mga congressman diyan. Yung 90% puro magnanakaw. Puro nagnakaw ng flood control budget. So, siguro, gagawa pa sila ng script nila. Kaya, hindi pa maimbestigahan. At saka, meron ding impeachment eh. Kaya, itong impeachment, napakalaking diversion talaga nito. Sa mga kasalukuyang ginagawa nilang pandarambong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Meron kasing hamon si Senator AP Cayetano kay Matibag na, sige, imbestigahan mo yung SEA Games, imbestigahan din namin yung flood control. So, payag ba kayo dyan? Eto na nga si Erwin Tulpo. Wag. Relax lang muna, relax lang. Sobra namang nagpapahalata ito si Erwin Tulpo. Alam nyo, maganda dito dapat maalog ang utak eh. Hiramin kaya natin si Alex Ayala. Si Alex Ayala yung tennis player, kaliwete yun, di ba? Pag nag-serve yun, ang bilis, ang lakas. At yung bola, yung speed ng bola, nakukuha na didetect pala yun doon sa tennis court. Andun nakalagay 154 kmh, kilometer per hour. Ganun yung kabilis yung bola, ganun kalakas yung hampas, no? Yung speed ng motor, halimbawa 154 yung takbo, ganun kabilis yung dating at ganun kalakas ang hampas ni Alex Ayala. Kaya masarap hiramin yan eh. Pag sinabi ni Bongbong Marcos, the best, hampasin mo nga Alex Ayala. The best, hampasin mo, tulog siguro yun. Tama yan, matulog ka muna, Mr. President, kasi kulang ka sa tulog. Ang lakas humampas na, no? Ganyan dapat ang ginagawa sa mga sa mga maleta boys. Hinahampas ni Alex Ayala. So ito, allergic na allergic si Erwin Tulpo.
At dito naman po sa babaeng nagbanta, ayan. Sorry po, Robin Padilla, if nasaktan po kayo sa nasabi ko. Kapalit po sa nagawa ko sa iyo is natanggal na po ako sa Air Asia. Sorry po ulit. That's the price ng pagiging reckless mo. Ganyan talaga, siguro nagpa-cute. Baka dito sabi niya, baka sisikat ako. Tama, sumikat ka. Nag-viral ka nga eh. Pero in a few days lang yan. Baka nagmamagaling siya, no? Akala niya siguro bibilib sa kanya yung mga dilawang tartar, yung mga tulisang NPA, yung ibang mga friends niya, baka bibilib sa kanya. Pero ito nangyari, no? Yan ang consequence ng pagiging reckless, hindi masyadong nag-iisip, naturingang graduate, degree holder ka pa naman. So wala na, kaigit ka. Kaigit na, sabi ni VP Sara. Yan ang napapala. Yan ang napapala ng hindi masyadong nag-iisip. Kung ginawa mo yan kay Claire Castro o kaya kay Matibag, mga war freak yan eh. Ay naku. Baka hindi ka abuti ng posas ka. Oo, kulong ka. Kung ginawa mo sa kanila yan, mabait talaga yung mga Duterte alay. Oo, hindi sila ganyan na nagpe-persecute, nang haharas ng mga kalaban sa politika. Wala sa kanila yan. So, ganyan po ang mga alay ng Duterte, kagaya ni Robin Padilla, na top 1 po noong 2022 election. At malamang tatakbo rin po yan bilang re-election sa 2028. At malamang manalo yan. Walang korupsyon eh. Walang flood control eh. So, dito na po tayo kay Tambi Romualdez. Ayan no. Romualdez, posible umanong inominate ni BBM bilang Vice President kapag si VP Sara ay na-impeach. Ito po ay matagal nang ginagawa ng mga dilawan, mga NPA, yan yung mga panahon nila. Yung mind conditioning. Parang iisipin ng taong bayan, ay mai-impeach na talaga, ay mukhang mai-impeach na talaga si VP Sara kasi pinag-uusapan na yung papalit kay VP Sara. So mind conditioning. At iisipin din ng mga, ayoko na magsabing tanga pero iisipin din ng mga tao na mayroon nga sigurong kasalanan kasi mukhang mai-impeach na eh. Mind conditioning. Yung panahon pa ni Erap, si Erap kinakasuhan, wala pang warrant of arrest. Pero yung mga dilawang media, tandang-tanda ko to, pinapakita na yung kulungan ni Erap. Hindi pa nahahatulan, wala pang court, wala pang warrant galing sa korte. Pinapakita na yung kulungan ni Erap. Ganon yung mind conditioning. Kaya galing sa yan eh. Yung utak nito, yung PR ni Bongbong Marcos, galing sa mga dilawan yan eh. At posible ba na si Romualdez ang i-appoint? Kung sakali lang, no? Di naman tayo naniniwala, syempre, na mai-impeach si VP Sara. Pero kung sakali lang, may lamat na sila eh. Kahit magpinsan sila, may lamat na eh. 50-50 siguro. 50-50 ang magiging tsansa niyan. Kasi mag-iisip din si Bongbong Marcos. Minsan na silang nagkabanggaan eh. O sige, ilaglag mo ako, ilalaglag din kita. Kapag yan ang inupo mo, baka malagay ka sa alanganin. Kasi isang lang eh. 'Di ba? Isang posibleng mangyari lang eh.
instant president si Tambi. Di ba? Oh, kung may mangyari sa'yo, siya na yung president. Tapos, magre-re-elect siya kasi hindi niya nakumpleto yung 6 years. Magre-re-elect siya bilang president. Sa pagka-president, madali na siyang makakapandaya. Siya yung nakaupo eh. Siya yung nasa poder. So, ingat-ingat ka rin. Ha? Saka hindi naman to hindi naman to kinukonfirm pa ng palasyo. Pero ito po mga pinalabas ng ng mga loyalista. Kaya posible rin po 'yan sa isa sa pinagpipilian kung sakaling ma-impeach. Pero siyempre naniniwala tayo na hindi talaga ka-impeach si VP Sara at hindi nila mapapatunayan na may kasalanan talaga si VP Sara. Pero kung gagamitin nila yung talagang power nila na kumbaga garapalan na pagpapatalsik kay VP Sara, pwede na lang gawin talaga. Kaya lang na yon, garapalan na talaga yung kahit hindi na tanggap ng tao, basta kailangan mapatalsik si VP Sara, ganun ang mangyayari. Pero alam nyo, meron po akong kakilala na tarot reader. Ewan ko kung hindi ko na lang po sasabihin. Pinahulaan ko yan sa tarot reader kung si VP Sara ay magiging presidente ba sa 2028. Pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi tarot reading, lang naman yan minsan nagkakatotoo, parang hula lang din yan. Minsan hindi naman. Hindi ko na lang sasabihin. So yan lang po sa ngayon ang ating mga paglilingkod. Kung hindi pa kayo nagpa-follow, please follow. And see you next time.